Magandang araw sa inyong lahat. Ang kuwentong ibabahagi ko ngayon ay isang patunay na ang mga pinaka hindi kapani-paniwalang bagay ay minsan nangyayari sa totoong buhay. Ito ay kuwento ng isang kahanga-hangang pagbabago sa buhay ng isang prinsesa, anak ng isang oil tycoon mula sa gitnang silangan, at ng kanyang ama nang tumapak sila sa lupain ng Pilipinas. Naitanong niyo na ba sa inyong sarili kung ano ang kahulugan para sa isang babaeng Muslim na tanggalin ang kanyang hijab? Hindi lamang ito simpleng pag-aalis ng isang kasuotan. Para sa kanila, ito ay pananampalataya, tradisyon, at ang karangalan ng isang buong angkan. Ngunit, isang marangal na babae mula sa Alcatara ang tinalikuran ang lahat ng iyon dito sa Pilipinas. Ano nga ba ang nangyari sa lupaing ito na hugis perlas ng silangan? At sino ang Pilipinong lalaki na nagpabago sa kanyang buhay? Naniniwala ako na pagkatapos ninyong marinig ang kuwentong ito, mamamangha rin kayo tulad ko. Kaya't simulan na natin. Ang kuwentong ito ay batay sa mga totoong pangyayari. At kung magugustuhan ninyo, huwag kalimutang suportahan ako sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like dahil magdadala iyon ng swerte sa inyo. Ang pangalan ko ay Leila Hashim. Ipinanganak at lumaki ako sa Alcatara. Ang aking ama ang chairman ng isa sa mga pinakamalaking korporasyon ng langis sa gitnang silangan. Mula pagkabata, ang buhay ko ay itinakda ng maging iba sa ibang mga bata. Tandang-tanda ko pa noong ako'y 6 na taong gulang, marahang ipinatong ng aking ina ang isang maliit na hijab sa aking ulo at sinabing, "Leila, aking anak, mula ngayon, ikaw ay isang anak na babae ni Allah." Palaging kumilos ng may pag-iingat. Noong mga panahong iyon, hindi ko pa alam na ang hijab na iyon ay kapwa isang panangga at isang kulungang hahawak sa aking buhay. Nakatira ang aming pamilya sa isa sa pinakamayamang lugar sa Dohara. Ngunit ang mansyon naming parang palasyo ay isa lamang magandang bilangguan para sa akin. Bawat umaga, isang nakatakdang iskediul ang naghihintay. Panalangin, pag-aaral, at panalangin ulit. Hindi ako pinapayagang malayang makipaglaro sa mga kaibigan, at lalong hindi pinapayagang makipag-usap sa mga lalaki. Noong ako'y 12 taong gulang, may isang nangyari. Pauwi mula sa eskwelahan, biglang huminto ang aming pribadong tsuper. Sinabi niyang may aksidente sa daan. Dahil sa kuryosidad, sumilip ako sa bintana. Sa gitna ng maraming tao, nakita ko ang isang binatang lalaki na tumutulong sa isang nasugatan. Ang nakapukaw ng aking pansin ay ang natural na paraan ng pagtulong niya sa isang babaeng hindi nakasuot ng hijab. Iyon ang unang beses na may sumibol na tanong sa aking isipan. Bakit natural na natural para sa lalaking iyon na tumulong? Sa aming kultura, ang mga lalaki at babae ay hindi maaaring basta-basta magkalapit. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ko na sa ibang bahagi ng mundo may mga taong namumuhay sa ibang paraan. Kahit noong nasa kolehiyo na ako, walang nagbago. Pinayagan ako ni ama na mag-aral ng international law, ngunit nilinaw niya na ito ay paghahanda lamang para sa aking pagpapakasal sa isang marangal na lalaki upang maging isang mabuting asawa at manugang. Naniniwala si ama na ang isang matalinong asawa ay mas makakatulong sa karera ng kanyang mister. Nang matanggap ko ang sulat ng pagtanggap sa PhD program ng International Law sa Harvard University, labis ang aking kaligayahan. Sa wakas, makakaalis na rin ako sa bahay. Iyon ang aking masayang inisip, ngunit panandalian lamang ang ligayang iyon. Nagpadala si ama ng 2 bodyguard para samahan ako, para raw ito sa aking kaligtasan. Ngunit sa totoo lang, ito ay para bantayan ako. Ang buhay ko sa Amerika ay hindi gaanong naiiba sa bahay. Ang schedule ko ay mula sa dormitoryo papuntang eskwelahan at mula eskwelahan pabalik sa dormitoryo, ang pagdalo sa mga party kasama ang mga kaibigan o pagbuo ng study group kasama ang mga lalaking kaklase ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang pangarap kong maging isang diplomat para sa United Nations ay tila papalayo ng papalayo. Isang araw, isang sulat mula sa aming bansa ang dumating. Pagbukas ko ng sobre, natigilan ako nang makita ang isang kasunduan sa kasal. Inayos na pala ni ama ang aking magiging asawa. Siya ang anak ng isang pamilyang negosyante ng langis sa Saudi Arabia, 10 taon ang tanda sa akin. Agad kong tinawagan si ama para tumutol. "Ama, hindi ko pa nga natatapos ang aking pag-aaral.
Bakit po kayo nagdesisyon ng ganito? Malamig na sumagot ang aking ama, Leila, isa kang anak ng pamilyang Hashim. Ang karangalan ng ating angkan ay mas mahalaga kaysa sa iyong mga personal na kagustuhan. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Habang nakatingin sa labas ng bintana, naitanong ko sa sarili, ang ganitong nakakasakal na buhay ba ang kalooban ni Allah? Maliban na magnais na mabuhay ng sarili kong buhay. Walang nakakakita sa mga luhang dumadaloy sa loob ng aking hijab, ngunit sumasalamin ito sa malalim na pagnanasa ng aking kaluluwa. Itinakda ang kasal 6 na buwan mula ngayon. Inutusan ako ni Ama na pagkatapos ng aking kurso sa Harvard, kailangan kong bumalik agad sa Alcatara para maghanda sa kasal. Desperado na ako, ngunit isang araw, aksidente kong nakita ang isang anunsyo sa bulletin board ng universidad, isang International Educational Exchange Program na nagpapahintulot sa mga estudyante na sumali sa mga short-term internship sa iba't ibang bansa. Sa listahan, nandoon ang Pilipinas. Wala akong gaanong alam tungkol sa Pilipinas. Maliban sa ito, ay isang bansang mabilis ang pag-unlad ng ekonomiya at may mataas na antas ng edukasyon. At ang pinakamahalaga, napakalayo nito sa gitnang silangan. Agad akong nag-apply gamit ang dahilan na kailangan kong magsagawa ng isang pag-aaral na may kaugnayan sa internasyonal na batas. Sa kabutihang palad dahil sa aking magagandang marka, napili ako. Ipinaliwanag ko kay Ama na ito ay isang kinakailangang biyahe para sa aking PhD dissertation. Sa una, mariin siyang tumutol. Bakit kailangan pang pumunta sa isang malayong bansa, ngunit hindi ako sumuko? Ama, ito na po ang huli kong hiling. Bago ako ikasal, gusto ko lang sanang gawin ang isang bagay na talagang gusto ko, kahit isang beses lang. Sa kabutihang palad, ang Pilipinas ay may magandang ugnayang pang-ekonomiya sa mga bansa sa gitnang silangan. May mga negosyo rin si Ama sa mga kumpanyang Pilipino. Sa huli, pumayag siya, ngunit may 2 kondisyon. Kailangan kong bumalik sa loob ng 1 buwan at isang bodyguard ang sasama sa akin. Gabi bago ang aking pag-alis, tumayo ako sa harap ng salamin, hinahaplos ang aking hijab. Ang telang tumatakip sa aking buhok sa loob ng 28 taon ay biglang bumigat. Ano kaya ang naghihintay sa Pilipinas? Magiging mas malaya kaya ako kahit kaunti? Sa airport, inihatid ako ni Ama at nagbilin, Leila, huwag kang gagawa ng anumang labis at huwag mong kalilimutan ang ating kultura at relihiyon. Pagkatapos ng 1 buwan, kailangan mong bumalik para simulan ang paghahanda sa kasal. Tumango ako bilang pagsunod, ngunit may ibang plano sa aking isipan. Ito na ang huli kong pagkakataon. Kailangan kong matuklasan kung anong buhay ang tunay kong ninanais. Nang sumakay ako sa eroplano, kumakabog ang aking dibdib. Mas matindi ang kaba kaysa sa pananabik. Papunta ako sa isang mundong ganap na naiiba sa aking kinagisnan. Habang pinagmamasdan ang mga ulap sa labas ng bintana, nag-isip ako, sa Pilipinas kaya magkakaroon ako ng ibang buhay? Sa buong biyahe, nagbasa ako ng mga materyales tungkol sa Pilipinas. Maraming bagay ang ikinagulat ko. Ang mga kababaihan doon ay pantay na nakakapagtrabaho kasama ng mga lalaki, malaya silang umibig, at maaari pa ngang maging mga politiko. Bagamat alam ito ng isip ko, hindi ko pa kailanman naranasan na mamuhay sa ganoong lipunan. Ang bodyguard na kasama ko, si G. Abdullah, ay laging nag-aalala. Senyorita, ang Pilipinas ay ibang-iba sa atin. Kailangan ninyong mag-ingat ng husto. Alam ko po, ngunit ang pagkakaibang iyon, ang lalong nagpapalakas ng aking kuryosidad. Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, halos lumabas ang puso ko sa aking dibdib. Ang kalangitan ng Maynila mula sa bintana ng eroplano ay ibang-iba sa Alcatara. Ito ay may kulay pilak na abo at ang hangin ay may ibang amoy. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Nakaramdam ako ng bagong sigla. Paglabas ng airport, unang beses kong nalanghap ang hangin ng Pilipinas. Ito ay maalinsangan at maligamgam. Tumingin ako sa paligid at naramdamang ang lahat ay mahiwaga. Ang mga babae ay hindi nakatakip ang ulo, malaya silang tumatawa, naglalakad sa kalsada. Ang mga lalaki at babae ay natural na nag-uusap para sa akin. Ito ay isang bagong mundo. Sa unang araw ko sa Maynila, talagang nabighani ako.
Ang lungsod ay mas moderno at masigla kaysa sa aking inaasahan. Matapos ilagay ang aming mga bagahe sa hotel, naglakad kami ni G. Abdullah sa Intramuros. Ang mga kalsada ay puno ng tao, ngunit ang kakaiba, walang sinumang tumititig sa aking hijab. Sa Alcatara, ito ay normal, ngunit sa mga kanluraning bansa, madalas akong makatanggap ng mga mausisang tingin. Ngunit ang mga Pilipino ay tila natural na tinatanggap ito. Pumasok kami sa isang maliit na kapihan. Isang magiliw na waiter ang nagpaliwanag ng menu sa Ingles. Tinanong niya kung saan ako galing. Nang malaman niyang mula ako sa Alcatara, numiti siya at sinabing, "Wow, ang ganda pong bansa niyan." Sa sandaling iyon, uminit ang aking puso. Sa hapon, bumisita kami sa San Agustin Church. Gusto kong malaman ang tungkol sa tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Sa loob ng simbahan, nakita ko ang maraming kabataang babae na nakasuot ng eleganteng Filipiniana. Naisip ko, pinapanatili rin nila ang kanilang tradisyon, ngunit bakit tila napakalaya nila? Subalit, pauwi na kami mula sa simbahan, bigla akong nahilo. Akala ko noong una ay dahil sa jet lag, ngunit unti-unting bumilis ang aking paghinga at bumigat ang aking dibdib. Nag-aalalang nagtanong si G. "Abdullah, senyorita, ayos lang po ba kayo?" Sinabi kong ayos lang ako, ngunit hindi iyon ang totoo. Ilang araw na, nararanasan ko na ang paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga. Ang pressure mula sa aking PhD dissertation sa Harvard. At ang problema sa kasal ay nagdulot sa akin ng maraming gabing walang tulog. Papunta na kami sa hotel, malapit sa Rizal Park. Bigla, umikot ang aking paningin. Ang huli kong natatandaan ay bumagsak ako sa lupa. Pagmulat ko ng mata, nasa ospital na ako. Puti ang kisame at abala ang mga medical staff. May nakahawak sa aking pulso para kunin ang aking pulso. Ang kamay na iyon ay malambot at mainit. "Gising ka na pala? Kamusta ang pakiramdam mo?" Isang boses sa Tagalog ang narinig ko. Sumagot ako sa Ingles. "What happened to me?" Agad-agad, isang lalaking nakaputing uniforme ang nagpaliwanag sa akin sa matatas na Ingles. "You fainted near Rizal Park and were brought here by a 911 ambulance. You are now in the emergency room. We've taken an ECG and suspect a heart problem. We need to do more in-depth tests." Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ng malinaw ang mukha ng doktor. Nasa mga 30s siya at may napakabait na mga mata. Higit sa lahat, ang tingin niya sa akin ay hindi awa o kuryosidad kundi simpleng pag-aalala ng isang doktor sa kanyang pasyente. "I'm Dr. Miguel de la Cruz, a specialist in internal medicine. The initial emergency procedures are complete, so don't worry too much. However, for an accurate diagnosis, you should be admitted for observation for a few days." Nang marinig ko ang salitang admitted, nagulat ako. Nataranta rin si G. Abdullah at akmang tatawagan ang aking ama, ngunit mahinahong ipinaliwanag ni Dr. Miguel. "This is an emergency situation. Treatment must be the priority. We can sort out insurance and procedural matters later." Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama ng ospital, nag-isip ako, nasaan ako? Sa isang ospital sa Pilipinas, ginagamot ng isang estrangherong doktor. Pagtingin sa labas ng bintana, ang tanawin ng Maynila sa gabi na kumikinang sa mga ilaw ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam, takot, ngunit may kaunting pananabik sa mga bagong karanasan. Kinabukasan, bumisita si Dr. Miguel para sa kanyang rounds. Sa emergency room kagabi, hindi ko napansin, ngunit napakabata niya pala. Subalit, ang kanyang kilos sa mga pasyente ay tulad ng isang veteranong doktor. "Did you sleep well last night? Is the chest tightness better?" Iyon ang una niyang tanong. Tumingin ako sa kanya at tapat na sumagot. "It seems a little better, but I still feel a bit short of breath." Ginamit ni Dr. Miguel ang kanyang stethoscope para suriin ang tibok ng aking puso. Isang kakaibang bagay ang nangyari. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa ako nasuri ng isang lalaking doktor. Ayon sa aming kultura, ang mga babae ay dapat suriin ng mga babaeng doktor. Ngunit dahil ito ay isang emergency, wala akong magawa. Gayunpaman, ginamot ako ni Dr. Miguel sa isang napaka-natural na paraan. Hindi siya nagpakita ng sobrang pag-iingat o tumingin sa akin ng kakaiba dahil lang sa suot kong hijab. Tiningnan niya ako bilang isang pasyente lamang.
We need to do an echocardiogram. Based on your current symptoms, there might be an issue with your heart valve. This is a necessary test for an accurate diagnosis. Paliwanag niya ng detalyado. Sa pagkakataong iyon, nag-aalalang nagsalita si G. Abdullah. Doktor, sa aming kultura, ang mga babae ay hindi nais na suriin ng mga lalaking doktor. Maaari po bang magpalit sa isang babaeng doktor? Tumango si Dr. Miguel, nagpapakita ng pag-unawa. Of course, but right now, our female cardiologists are all in surgery. If you don't mind, I can continue to handle your case. But if you feel uncomfortable, we can wait until tomorrow. Nag-alinlangan ako sandali. Sa totoo lang, magaan ang loob ko kay Dr. Miguel. Maingat siyang magpaliwanag at higit sa lahat, pinaramdam niya sa akin na ako ay isang taong may pantay na karapatan. It's okay. Please, continue to be in charge of my case. Nang hapon na iyon, dinala ako para sa echocardiogram. Sa loob ng laboratorio, may isang babaeng nurse at isinagawa ni Dr. Miguel ang mga pamamaraan ng may lubos na paggalang. Matapos makuha ang resulta, ipinaliwanag niya sa akin. As predicted, you have mitral valve prolapse. The heart valve doesn't close completely, causing pressure on the heart. The cause could be stress and overwork. This condition isn't immediately life-threatening, but it needs to be treated. Ipinaliwanag din ni Dr. Miguel ang plano ng paggamot. We will start with medication and monitor your progress for about a week. You need to avoid strenuous activity and try not to get stressed. Ngunit ang talagang ikinagulat ko ay ang pagiging maalalahanin ng mga staff ng ospital. Tinanong ako ng mga nurse tungkol sa aking oras ng panalangin. Nang sabihin kong gusto kong malaman ang direksyon ng Mecca, naghanap pa sila ng isang kompas para sa akin. Ang mga pagkain sa ospital ay sinikap nilang ihanda ayon sa halal standards. Ganoon din si Dr. Miguel. Nang malaman niyang kailangan kong manalangin 5 beses sa isang araw, sinabi niya, I will adjust my visit times so as not to disturb your prayer time. Hindi ko pa kailanman natanggap ang ganitong klasing maselang pag-aalaga. Ilang araw ang lumipas, sa isang pag-uusap namin ni Dr. Miguel, lalo akong humanga. Nagtapos siya sa University of the Philippines College of Medicine, natapos ang kanyang residency sa ospital na ito at 3 taon ng espesyalista. Nang tanungin ko kung bakit niya pinili ang medisina, ang sagot niya ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin. When I was young, my mother passed away in a hospital. The doctor who treated her did his absolute best. Even though my mother didn't make it in the end, the image of that doctor not giving up until the very last moment moved me deeply. I wanted to become a doctor like that. Sa sandaling iyon, naintindihan ko kung bakit napakabait ni Dr. Miguel. Sa ika-4 na araw ko sa ospital, kailangan kong sumailalim sa isang MRI para sa mas detalyadong pagsusuri. Ngunit may isang problema. Para sa MRI, kailangan kong tanggalin lahat ng metal na bagay. At sa aking hijab, may ilang maliliit na pin. Maingat na sinabi ni Dr. Miguel, I'm very sorry, but to perform the test, you will have to temporarily remove your hijab. Of course, only a female nurse will be in the room and I will wait outside. Nang marinig ko iyon, nanigas ang buong katawan ko. Ang pag-alis ng hijab ay isang napakaseryosong bagay para sa akin. Mula 6 na taong gulang hanggang ngayon, sa loob ng 28 taon, hindi ko pa kailanman ipinakita ang aking buhok sa sinumang hindi miyembro ng aking pamilya. Kailangan po ba talagang tanggalin? Wala po bang ibang paraan? Tanong ko na nanginginig ang boses. Nagpakita ng pag-aalala si Dr. Miguel. For an accurate diagnosis, we have no other choice. But you only need to take it off for the time that is absolutely necessary. Hindi na naman ako nakatulog ng gabing iyon. Ang isipin pa lang na kailangan kong tanggalin ang aking hijab ay sapat na para bumilis ang tibok ng aking puso. Naalala ko ang bilin ng aking ina. Layla, ang hijab ay nagpapakita ng ating kahinhinan. Huwag na huwag itong basta-basta tatanggalin. Kinabukasan, dumating ang oras ng pagsusuri. Nag-aalalang nagtanong si G. Abdullah, Senyorita, sigurado po ba kayo? Sa totoo lang, hindi rin ako sigurado. Sa labas ng examination room, muling nagpaliwanag si Dr. Miguel. Only Nurse Angela is inside. She will assist you. The scan takes about 30 minutes. If you feel uncomfortable, please let us know immediately.
Nang pumasok ako sa silid, isang babaeng nurse nga lang ang nandoon. Kinausap ako ni Ate Angela sa isang napakalambing na boses. Okay lang yan, iha. May anak din akong babae, kaya naiintindihan kita. Relax ka lang. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kaunting kapanatagan. Maingat akong tinulungan ni Ate Angela. Dahan-dahan lang, hindi kailangang magmadali. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinatanggal ko ang bawat pin sa aking hijab. Sa sandaling natanggal ang tela, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Ang pagdampi ng aking buhok sa aking mga balikat ay tila banyaga. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 28 taon na ipinakita ko ang aking buhok sa harap ng ibang tao. Nang purihin ako ni Ate Angela, ang ganda pala ng buhok mo, namula ang aking mukha. Sa buong MRI scan, hindi ako tumigil sa pag-iisip. Ano itong ginagawa ko? Ayos lang ba ito? Ngunit kasabay nito, nakaramdam ako ng kakaibang paglaya na parang gumaan ang aking ulo. Nang matapos ang pagsusuri, isusuot ko na sana ulit ang hijab nang sabihin ni Ate Angela, "Sandali, iha, medyo nagulo ang buhok mo, suklayin ko muna," at marahan niyang sinuklay ang aking buhok. Pagtingin ko sa salamin, nagulat ako. Ang imahe ko ng walang hijab ay napakabanyaga, ngunit parang naging ibang tao ako. Ako ba talaga yan? Paglabas ko ng silid at nakita si Dr. Miguel, tinanong niya lang, "Was the scan okay?" Ang kakaiba, hindi niya man lang binanggit ang pagtanggal at pagsusuot ko muli ng hijab. Natural niyang pinalampas iyon na para bang isang normal na bagay. Nang hapong iyon, mag-isa sa aking silid, hindi ko maiwasang isipin. Bakit nang tanggalin ko ang hijab, walang nakapansin na kakaiba? Bakit ganoon na lang kadaling tinanggap ni Dr. Miguel iyon? Doon ko napagtanto. Sa Pilipinas, ang pagpapakita ng isang babae ng kanyang buhok ay normal. Dito, ibang-iba sa mundong aking kinagisnan. Dito, malaya ang mga babae na ipahayag ang kanilang sarili at walang sinuman ang nag-iisip na ito ay kakaiba. Gabi, bumisita si Dr. Miguel. The test results are out. Fortunately, it's not as serious as I thought. As long as you follow the medication, you will be completely fine. Ngunit pagkatapos noon, sinabi niya ang isang bagay na talagang ikinagulat ko. However, it seems that stress is the main cause. Have you been going through something difficult recently? Sa tanong niya, nag-atubili ako. Sa huli, nagpasya akong maging tapat. Actually, I'm under a lot of stress about my marriage. I'm about to marry someone I don't want. Nagulat si Dr. Miguel. An unwanted marriage? Yes, in our culture, parents often decide who their children will marry. I'm in that situation. Kalmado kong ipinaliwanag. Ngunit ang reaksyon niya ay iba sa inaasahan ko. Then why don't you refuse? Marriage should be based on the mutual consent of both parties. Ang kanyang mga salita ay nagpangiti sa akin ng malungkot. Perhaps in the Philippines, but not where we come from. Nang gabing iyon, muli akong nag-isip. Hindi mauunawaan ni Dr. Miguel, paanong maiintindihan ng isang taong nabuhay sa kalayaan ang aming sitwasyon? Ngunit kasabay nito, nakaramdam ako ng inggit-inggit sa isang buhay kung saan maaari mong pagpasyahan ang iyong sariling kapalaran. Ang linggo sa ospital ay lumipas na may mga hindi inaasahang pangyayari. Naramdaman ko ang init ng mga Pilipino ng buong puso. Una, si Ate Angela. Nang malaman niyang halal na pagkain lang ang maaari kong kainin, nagluto siya ng arroz caldo mula sa kanilang bahay. Gulay lang ang sahog niyan, walang karne. Tikman mo kung okay sa'yo, ha? Lubos akong naantig. Walang nag-utos sa kanya, ngunit inalala niya ako. Habang kinakain ko ang arroz caldo, halos maiyak ako. Ang pag-aalagang ito ay ibang-iba sa aking nakasanayan. Ang mga katulong sa aming bahay ay ginagawa lamang ang iniuutos, ngunit si Ate Angela ay nag-alala kahit sa mga bagay na hindi ko sinabi. Pangalawa, si Manang Lita, ang janitor. Sa una, bumabati lang siya at umaalis. Ngunit makalipas ang ilang araw, nagsimula siyang makipag-usap sa akin. Nang sabihin kong mula ako sa Alcatara, nagulat siya. Naku, ang layo pala. Mag-isa ka lang dito, baka natatakot ka. Mula noon, tuwing lilinis siya ng kwarto, iniiwanan niya ako ng isang candy o maliit na biskwit. Isang araw, may nangyaring hinding-hindi ko malilimutan. Nagdarasal ako na nakaharap sa Mecca nang dumaan si Manang Lita.
Nataranta ako at agad na tumayo. Ngunit sinabi niya, "Ay, nagdarasal ka pala. Pasensya na sa abala." At tahimik siyang umalis. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya at inabutan ako ng isang maliit na compass. Sabi nila, mahalaga raw ang direksyon sa pagdarasal. Nahanap ko itong compass para sa iyo. Halos maiyak ako. Ang kanyang kabaitan, ang kanyang pagsisikap na unawain ang aking relihiyon ay napakahalaga. Si Aling Nena naman na nagtatrabaho sa kantin ng ospital, nang malaman niyang kailangan ko ng halal, nagmungkahi siya. Kung pansit na gulay lang, walang karne, puro gulay at pansit lang, at araw-araw, gumagawa siya para sa akin ng iba't ibang bersyon ng pansit na gulay. Iha, masarap ba ang luto ko? Kung namimiss mo na ang pagkain sa inyo, sabihin mo lang, susubukan kong lutuin. Ang kanyang mga salita ay lubos na nakaantig sa akin. Ang ganitong pag-aalaga ay hindi mabibili ng pera. Ilang araw pa, isang mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Isang matandang babae na kasama ko sa kwarto. Bago siya ma-discharge, ay binigyan ako ng isang maliit na regalo, isang maliit na bag na siya mismo ang gumawa. Iha, galing ka pa sa malayo. Kunin mo ito bilang alaala. Hindi pa kami gaanong nakakapag-usap dahil sa language barrier. Ngunit dahil alam niyang dayuhan ako at nag-iisa sa ospital, naawa siya sa akin. Si Dr. Miguel ay lalo ring naging malapit sa akin. Mula sa relasyong doktor-pasyente, ngayon ay parang kuya ko na siya. Nang magtanong ako tungkol sa kulturang Pilipino, masigasig siyang nagpaliwanag. Nang magkuwento ako tungkol sa aking bansa, taimtim siyang nakinig. Bakit po napakabait ng mga Pilipino? Tanong ko. Ngumiti si Dr. Miguel at sumagot, "We have something called pakikipagkapwa-tao. Even if we're not family, people still care for and help each other. Especially when we see someone in difficulty, we can't just ignore them." Noon ko napagtanto, ang pag-aalagang natatanggap ko sa buong buhay ko ay obligasyon lamang. Inalagaan ako ng mga katulong dahil binabayaran sila. Pinrotektahan ako ng aking pamilya para sa karangalan ng angkan. Ngunit ang pag-aalagang natatanggap ko dito ay bukal sa puso. Nang gabing iyon, umiyak ako ng mag-isa. Luha ng kaligayahan, ngunit may kasamang lungkot. Masaya dahil napapaligiran ako ng mababait na tao, ngunit malungkot isipin na, sa loob lamang ng isang buwan, babalik na ako sa Alcatara. Maaari pa kaya akong manirahan dito? Sa unang pagkakataon, sumagi iyon sa isip ko. Ngunit umiling ako. Hindi maaari. Isa akong taga-Alcatara. May pamilya ako, may mga tradisyong dapat sundin. Ngunit isang bahagi ng puso ko, ang patuloy na nagtatanong, talaga bang imposible? Isang araw bago ako ma-discharge, isang hindi inaasahang alok ang ginawa ni Dr. Miguel. "You're being discharged tomorrow. How about I take you on a tour of Manila? It must be suffocating to be stuck in the hospital." Nag-alinlangan ako sa una. Nag-alala rin si G. Abdullah. "Senyorita, hindi po ba masyadong mapanganib? Ngunit gusto kong pumunta. Ito na siguro ang huli kong pagkakataon sa Pilipinas." Dinala ako ni Dr. Miguel sa isang rooftop bar sa isang mataas na gusali sa Bonifacio Global City. This is where you can see the best view of the Manila skyline. Consider it a farewell memory before you go home. Habang nakaupo sa rooftop, talagang namangha ako. Ang buong syudad ay nasa harap ko. Libu-libong ilaw na kumikinang na parang mga bituin. Wow, ang ganda. Hindi ko sinasadyang nasabi. Isn't it? Whenever I'm tired, I come here to watch the city lights. It calms me down, bulong ni Dr. Miguel. Sakto, umihip ang hangin at bahagyang nilipad ang aking hijab. Agad kong hinawakan ito, ngunit natural na inayos ito ni Dr. Miguel para sa akin. Salamat, naramdaman kong uminit ang aking mukha. Ngunit kakaiba. Kung ibang lalaki ang gumawa nito, maiinis ako, pero kay Dr. Miguel, hindi. Sa halip, uminit pa ang aking puso. Umupo kami, pinagmamasdan ang tanawin at nag-uusap. "How do you feel after a week in the Philippines?" Tanong niya. Nag-isip ako at sumagot ng tapat. "It's truly like another world, completely different from the world I've lived in." Nag-atubili ako, pagkatapos ay lakas loob na sinabi, "And you are also very different." "Me? How so?" Mausisan niyang tanong. Matagal akong nag-isip kung paano ipapaliwanag.
You treat me like a person, not as a woman, not as a rich man's daughter, but simply as me. Iyon ay mga salitang mula sa kaibuturan ng aking puso. Wala pang sinumang gumamot sa akin ng ganoon. Medyo nagulat si Dr. Miguel. Isn't that a given? Everyone deserves to be respected equally. Nang marinig ko ang sagot niya, napagtanto ko na sa Pilipinas, iyon ay isang given. Sa aking mundo, hindi. Ang mga babae ay laging anak ng kung sino, asawa ng kung sino. Hindi kami maaaring umiral bilang aming sarili. Sa pagsasabi nito, muling bumigat ang aking dibdib. Tinitigan ako ni Dr. Miguel ng seryoso. Then, you should live here. In the Philippines, anyone can live the way they want. Ang kanyang mga salita ay nagpangiti sa akin ng malungkot. I can't. I have family, traditions to follow. And in a month, I'm getting married. Nanginginig ang boses ko habang sinasabi iyon. Nanahimik si Dr. Miguel sandali. At pagkatapos ay marahang nagtanong, "Do you really want that marriage?" Umiling ako. Not at all. Then why do you accept it? Hindi ko masagot ang tanong niya. Alam ko ang dahilan, ngunit mahirap ipaliwanag. Noon, nagsalita si Dr. Miguel sa isang napakasinserong tono. Leila, you only live once. You don't have to sacrifice yourself for others. Samga salitang iyon, parang may mainit na agos na dumaloy sa aking puso. Bigla na lang, tumulo ang aking magaluha. You are truly different. This is the first time someone has worried about me like this. At pagkatapos, nasabi ko ang isang bagay na nakakagulat. I like you. Pagkasabi ko noon, nagulat ako sa sarili ko. Hindi ako makapaniwala na nasabi ko iyon sa isang lalaki. Tila natigilan din si Dr. Miguel. Nanahimik siya sandali. Leila, maingat niyang sinabi, "To be honest, I have feelings for you too. But our circumstances are too complicated." Nang marinig ko iyon, bumilis ang tibok ng aking puso. May gusto rin sa akin si Dr. Miguel. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko ang pader ng realidad. Ang aming sitwasyon ay talagang komplikado. Nang gabing iyon pabalik sa hotel, hindi ako makatulog. Ito ay isang emosyon na hindi ko pa naramdaman. Ito ba ang pag-ibig? Ang pakiramdam na nakikita ko lang sa mga pelikula at nobela, ngayon ay nararanasan ko na. Ngunit kasabay nito, natatakot ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa damdaming ito. 4 na araw pagkatapos kong ma-discharge, nangyari ang pinakamasama. Nagmamadaling pumasok si G. Abdullah. "Senyorita, may malaking problema po. Nagpadala ng mga tao si Ginoong Hashim sa Pilipinas." Nanikip ang aking dibdib. "Ano? Nagpadala si ama ng mga tao?" Ipinaliwanag ni G. Abdullah na takot na takot. "Opo. Dumating po kahapon sa NAIA si Ali, ang pinuno ng seguridad, at ang sekretaryang si Said. Inutusan silang iuwi kayo kaagad. Lumalabas na ang balita tungkol sa aking pagpapaospital ay nakarating na kay ama. Sa proseso ng pag-aayos ng insurance, nakipag-ugnayan ang ospital sa embahada ng Alcatara. Labis na nagulat si ama nang malaman na naospital ako sa Pilipinas. Anong sabi ni ama? Nanginginig kong tanong. Nag-aalangang sumagot si G. Abdullah. "Pinapauwi po kayo agad ni Ginoo at sinabing hinding-hindi na kayo papayagang mag-isa sa paglalakbay." Naging blanko ang aking isip. Tapos na ang lahat. Ang ugnayan namin ni Dr. Miguel, ang malayang buhay sa Pilipinas, lahat ay tapos na. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na pagtutol ang bumangon sa loob ko. Bakit kailangan akong piliting bumalik kung ayaw ko? Sakto, tumunog ang aking telepono. Si Dr. Miguel. "Leila, are you okay? I heard some strangers are asking about you at the hotel lobby." Dali-dali kong ipinaliwanag ang sitwasyon. "Where are you? I'm coming right now." Puno ng pag-aalala ang kanyang boses. "Huwag, mapanganib. Hinahanap ako ng mga tao ni ama." Ngunit hindi siya sumuko. "Leila, do you really want to go back to Alcatara?" Sa tanong na iyon, sumagot ako ng buong puso. "Hindi. Hinding-hindi ko gustong bumalik." "Then let's run away. We need to buy some time." Mungkahi niya. "I know a place. My friend has a beach house in Laia, Batangas. We can stay there for a few days." Nag-alinlangan ako. Makakatakas kaya ako? Ngunit sa sitwasyong ito, wala na akong ibang pagpipilian. "Sige, pero paano si G. Abdullah?" Nalilito rin si G. Abdullah. Ang sumama sa akin
ay parang pagtataksil kay ama, ngunit ang iwanan akong mag-isa ay hindi niya kaya. Sa huli, nagpasya ako. G. Abdullah, pasensya na po, pero aalis akong mag-isa. Ako na po ang tatawag kay ama. Nang hapong iyon, sumakay kami ni Dr. Miguel sa isang bus papuntang Batangas. Habang nasa bus, hindi pa rin ako makapaniwala. Naglalayas ako. Are you okay? Do you regret this? Nag-aalala niyang tanong. Umiling ako. Hindi ako nagsisisi. Sa katunayan, gumaan ang pakiramdam ko. Ito ang unang beses na gumawa ako ng sarili kong desisyon para sa buhay ko. Pagdating sa Laia, pumunta kami sa beach house. Ito ay isang maliit at magandang bahay na nakaharap sa dagat. Malugod kaming tinanggap ni Marco, ang kaibigan ni Dr. Miguel. Tumawag na sa akin si Migs. Dito muna kayo magpahinga ng ilang araw. Nang gabing iyon, naglakad kami sa tabing dagat. Kakaiba, hindi ko pa naramdaman ang ganitong kalayaan. Hinahangin ng dagat ang aking hijab, ngunit ngayon, hindi ko na ito pinigilan. Layla, what are your plans now? Maingat niyang tanong. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Hindi ko alam. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ayoko nang mabuhay tulad ng dati. Sa sandaling iyon, kumilos ako ng biglaan. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. Migs, please stay with me. Namula ang aking mukha sa sinabi ko, ngunit hindi ako nagsisisi. Nagulat si Dr. Miguel. Ngunit pagkatapos ay hinigpitan niya ang hawak sa aking kamay. Layla. At nanatili kaming magkahawak kamay sa tabing dagat. Ito ay isang sandaling parang panaginip. Nang gabing iyon, bago matulog, nag-isip ako. Ano ang mangyayari bukas? Mahahanap kaya ako ni ama? Takot, ngunit may kasamang pananabik. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong nabubuhay ako ayon sa aking kagustuhan. Sa ikalawang araw namin sa Laia, isang napaka-espesyal na bagay ang nangyari. Maaga pa, pagkatapos maglakad sa tabing dagat, umupo kami ni Migs sa isang malaking bato. Ang tunog ng alon ay nagbigay ng kapayapaan sa aking puso. Layla, tell me honestly, do you really want to live in the Philippines? Seryoso niyang tanong. Hindi ako nag-atubili. Opo. Gusto ko talagang mabuhay dito. Then let's find a way. There must be a way for you to stay in the Philippines. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Ngunit kasabay nito, lumitaw ang mga praktikal na problema. Pero naka-tourist visa lang ako. Gaano katagal ako pwedeng manatili? Nag-aalala kong tanong. For now, we can look into student or work visas. You're a PhD candidate at Harvard. You can surely find a research position at a university here. Doon na ako nagkalakas ng loob. Migs, mahal kita. Pagkasabi ko noon, uminit ang aking mukha, ngunit hindi ako nagsisi. Iyon ang katotohanan. Natigilan si Dr. Miguel sandali, at pagkatapos ay ngumiti ng malambing. Mahal din kita, Layla. Mula pa noong una kitang makita sa ospital, naramdaman ko ng espesyal ka, at isang himala ang nangyari. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa aking pisngi at dahan-dahang yumuko. Ipinikit ko ang aking mga mata at sa unang pagkakataon sa aking buhay, nalaman ko kung ano ang isang halik. Sa sandaling iyon, tumigil ang mundo. Puwede palang ganito kabilis tumibok ang puso ko? Ito ba ang pag-ibig? Sa edad na 28, ngayon ko lang naramdaman ito. Nang matapos ang halik, nagkatinginan kami. Ang kanyang mga mata ay napakabait. Layla, let's start a new life together. Tumango ako. Opo, gusto ko yan. At muli kaming naghalikan, mas matagal at mas malalim, parang panaginip. Nang hapong iyon, umupo kami sa isang kapihan malapit sa beach house para pag-usapan ang aming kinabukasan. First, we need to go back to Manila to sort out your visa, sabi niya. I have a lawyer friend who can help. Nakaramdam ako ng lakas ng loob. I'll also apply for a leave of absence from Harvard and find a way to register as a research fellow at a university here. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ako mismo ang nagpaplano ng aking kinabukasan, ngunit ang masasayang sandali ay hindi nagtagal. Nang gabing iyon, nagmamadaling pumasok si Marco. Migs, may problema. Hinahanap ng pulis si Miss Layla. Halos malaglag ang puso ko. Nahanap na nila ako. Anong sabi nila? Tanong ni Migs. May missing person report daw mula sa embahada ng Alcatara at hinahanap siya ng pamilya niya. Nawalan ako ng pag-asa. Ito na talaga ang katapusan.
Ngunit hindi sumuko si Migs. No, we have our rights. The Philippines is a country of laws. Sakto, dumating na ang mga pulis. Kasama nila ang isang opisyal mula sa embahada. Are you Leila Hashim? Your family is very worried about you. Nanginginig akong sumagot. Yes, it's me. But I came here voluntarily. I'm not missing. Sinabi ng pulis, for now, please come with us to the embassy. Lumabas si Migs at nagsalita. I am Dr. Miguel de la Cruz. Miss Leila was my patient and is currently under my care. You cannot force her to go. Sumagot ang opisyal ng embahada. This is a request from her family. Besides, she entered on a tourist visa, and staying this long could be a problem. Noon, sinabi ni Migs ang isang nakakagulat na bagay. Miss Leila is in a condition that requires medical care. She is a patient with mitral valve prolapse, and as her primary physician, I am responsible. She cannot be moved arbitrarily until her treatment is complete. Napilitang mag-isip ang mga pulis. So, what should we do? Nagalok si Migs. For now, let us return to Manila to conduct a proper checkup at the hospital, then we can decide. Sa huli, kinailangan naming sumakay sa sasakyan ng pulis pabalik sa Maynila. Sa loob ng sasakyan, marahang hinawakan ni Migs ang aking kamay at bumulong, "It's okay. Don't give up." Pabalik sa Maynila, nag-isip ako. Ganito na ba matatapos ang lahat o may paraan pa? Ngunit isang bagay ang sigurado ako. Ang Leila ngayon ay hindi na ang dating Leila. Ako na ngayon ay isang Leilang umibig, isang Leilang nakatikim ng lasa ng kalayaan. Pagbalik sa Maynila at pagkatapos ng pagsusuri sa ospital, dumating ang hindi maiiwasan. Personal na lumipad, papuntang Pilipinas ang aking ama. Sa sandaling makita ko siya sa airport, alam kong tapos na ang mga araw ng kalayaan. Leila, what in God's name were you thinking? Causing all this trouble? Ang boses ni ama ay kasing lamig ng yelo. Ngunit ngayon, hindi na ako nanliit. Ama, gusto ko pong mabuhay nagbuhay na gusto ko. The life you want? You are a daughter of the Hashim clan. You are not allowed to have such selfish thoughts. Ang sagot ni ama ay tulad ng inaasahan ko. Ngunit ang Leila ngayon ay iba na. Ama, tao rin po ako. May karapatan po akong magpasya para sa sarili kong buhay. Ito ang unang beses na sinagot ko si ama ng ganito. Tila nagulat din siya. Nandoon din si Migs. Magalang siyang yumuko kay ama. Magandang araw po. Ako po si Miguel de la Cruz, ang doktor ni Leila. Ngunit malamig na sumagot si ama. Thank you, doctor. But I will be taking my daughter home now. Sa pagiging desidido ni ama, nagsalita si Migs. Ngunit hindi pa po tapos ang kanyang gamutan. Iwinaksi ito ni ama. She can be treated in Alcatara. Sa huli, pinilit akong sumakay sa eroplano pabalik sa Alcatara. Nang magpaalam kami ni Migs sa airport, parang dinurog ang puso ko. Leila, don't give up. We will definitely see each other again. Ang kanyang mga salita ay nagpaiyak sa akin. Hindi rin ako susuko. Hinding-hindi kita kalilimutan at ibinigay namin sa isa't isa ang aming huling halik sa isang lugar na walang nakakakita. Parang gumuho ang mundo ko. Sa eroplano, walang tigil ang aking pag-iyak. Habang papalayo ang Pilipinas sa bintana, parang sinasaksak ang puso ko. Kailan kaya ako makakabalik? Makakabalik pa kaya ako? Pag-uwi sa Alcatara, lahat sa bahay ay tulad ng dati. Ngunit ako, ganap nang nagbago. Muli akong nagsuot ng hijab, ng mga dati kong damit. Ngunit ang aking kaluluwa ay iba na. Ikinulong ako ni ama sa aking silid. Pinagbawalan akong lumabas. Pinilit niya akong mag-focus sa paghahanda sa kasal. Ngunit hindi na ako sumunod. Ama, hinding-hindi ako magpapakasal. Ano? Lahat ay napagkasunduan na. Kahit magalit si ama, hindi ako natinag. Hindi ninyo ako mapipilit. May mahal na po akong iba. Ang mga salitang iyon ay lubos na ikinagalit ni ama. Pag-ibig? Ang pag-ibig ay darating pagkatapos ng kasal. Itapon mo ang kaisipang iyan, ngunit desidido na ako. Bawat gabi, lihim kong kinakausap si Migs. Kahit magkaiba ang aming time zone, iyon na lang ang nagbibigay sa akin ng aliw. Leila, kamusta ka na? Pagod ka na ba? Ang marinig lang ang boses niya ay nagpapainit na sa aking puso. Pagod na ako. Pero tinitiis ko sa pamamagitan ng pag-iisip sa'yo. Ikaw lang din ang iniisip ko. Gusto na kitang makita ulit.
Napansin din ng aking ina ang aking pagbabago. Leila, anong nangyari sa Pilipinas? Ibang-iba ka na. Nagtapat ako sa kanya. Inay, nalaman ko na po kung ano ang tunay na pag-ibig. Nalaman ko na rin kung paano mabuhay ng malaya. Napabuntong hininga ang aking ina. Sinabi niyang dapat ko nang kalimutan ang pangarap na iyon, ngunit alam kong sa puso niya, nauunawaan niya ako. Isang buwan ang lumipas, papalapit na ang araw ng kasal, ngunit hindi ako sumuko. Araw-araw kong sinasabi kay Ama, hindi ako magpapakasal, gusto kong pakasalan ang taong mahal ko. Sa una, nagagalit si Ama, ngunit napagod na rin siya at sinabing kahit anong isipin ko, matutuloy ang kasal. Ngunit hindi nagbago ang aking desisyon. Isang araw, isang hindi kapanipaniwalang bagay ang nangyari. Iyon ang ikalawang buwan ko pabalik sa Alcatara. Kinaumagahan, pagkatapos magdasal, pumasok si Ama sa aking silid. Iba ang kanyang itsura. Leila, gusto kitang makausap. Ang lambing ng kanyang boses. Nagulat ako ngunit maingat na sumagot, Opo Ama. Umupo siya sa tabi ko at nanahimik ng matagal. Pagkatapos ay nagsalita. Leila, sa loob ng 2 buwan, pinanood kita at nag-isip ng malalim. Nag-isip po, tungkol saan? Maingat kong tanong. Huminga siya ng malalim. Nagbago ka na talaga. Hindi ka na ang masunuring Leila. Sa narinig ko, kumabog ang dibdib ko. Akala ko magagalit na siya. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay kabaligtaran. Ngunit ang kakaiba, ang pagbabagong iyan ay hindi masama. Mukha ka pang mas may tiwala sa sarili at desidido. Natigilan ako. Magsasalita sana ako ngunit pinigilan niya ako. Hindi pa ako tapos. Makinig ka. Nagkaroon ka ng isang espesyal na karanasan sa Pilipinas at ang karanasang iyon ay ginawa kang ibang tao. Nagpatuloy si Ama. Sa simula, galit na galit ako. Akala ko, tinalikuran mo na ang ating tradisyon at naging masyadong westernized. Pinigilan ko ang aking hininga. Ngunit habang inoobserbahan kita, hindi pala. Nagdarasal ka pa rin, iginagalang mo pa rin ang ating kultura. Nagkaroon ka lang ng tiwala sa sarili. Halos maiyak ako sa sinabi ni Ama. Kaya, nagdesisyon na ako. Sinabi niya ang isang bagay na hindi ko mapaniwalaan. Ikakansel ako ang kasal na ito. Po? Ano po? Hindi ako makapaniwala. Totoo po ba? Seryoso po kayo? Oo. Ang isang pilit na kasal ay hindi magbibigay ng kaligayahan sa iyo o sa kanya. At higit sa lahat, nag-atubili siya. Gusto kong maging masaya ka. Sa sandaling iyon, bumuhos ang aking mga luha. Hindi ko akalain na maririnig ko ang mga salitang ito mula sa aking istriktong ama. Ama, salamat po. Maraming salamat po. Ngunit may isang kondisyon. Bumalik ang seryoso niyang mukha. Ang Pilipinong lalaki na sinasabi mong mahal mo, gusto kong personal na makilala kung anong klaseng tao siya. Nagulat ako. Paano po ninyo siya makikilala? Sinabi niyang pupunta siya sa Pilipinas para makilala si Migs. Isang linggo pagkatapos noon, pumunta kami ni Ama sa Pilipinas. Nakipag-ugnayan ako kay Migs para ayusin ang pagkikita. Nang makita ko siya sa airport parang panaginip. Leila, masaya niyang tawag. Masaya rin ako, ngunit kailangang maging formal sa harap ni Ama. Magalang na bumati si Migs kay Ama. Magandang araw po. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Sumagot din si Ama. Hello? So you are the doctor who treated my daughter at nakipagkamay sa kanya. Sa sumunod na 3 araw, masusing inobserbahan ni Ama si Migs. Sabay silang naghapunan, binisita ang ospital kung saan siya nagtatrabaho at nakilala pa ang kanyang pamilya. Sa huling gabi, tinawag kami ni Ama, Leila at Miguel. May desisyon na ako. Kinabahan ako. Dahan-dahang nagsalita si Ama. Miguel, isa kang mabuting tao, isang mahusay na doktor at isang mapagkakatiwalaang lalaki. At sinabi niya ang mga salitang nagpasaya sa akin. Pumapayag akong pakasalan mo si Leila. Pagkatapos makuha ang basbas ni Ama, naging mabilis ang mga pangyayari. Opisyal na kaming engaged ni Migs at sinimulan ang paghahanda sa kasal. Bagamat hindi madali ang proseso, dahil sa pag-ibig, nalampasan namin ang lahat. Ang pinakamalaking problema ay ang pagkakaiba sa kultura. Ako ay Muslim, si Migs ay walang formal na relihiyon. Ngunit nagpasya kaming igalang ang isa't isa. Pananatilihin ko ang aking pananampalataya at buong-buo niya itong tinanggap.
Ang relihiyon mo ay bahagi mo. Siyempre, irerespeto ko yan. Ang kanyang mga salita ay nakaantig sa akin. Napagtanto kong ang pag-unawa at paggalang na ito ang tunay na pag-ibig. Ang aming kasal ay ginanap sa Pilipinas. Isang napaka-espesyal na kasal na pinaghalo ang tradisyong Muslim at Pilipino. Dumalo si Ama at nagbigay ng kanyang basbas. Malugod din akong tinanggap ng pamilya ni Migs. Sa araw ng kasal, habang tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, nakasuot ng hijab at isang custom-made Filipiniana, naramdaman kong napakamahiwaga. Dalawang magkaibang kultura na kayang magsama ng napakaganda. Nag-honeymoon kami sa Palawan. Habang nakatingin sa dagat, sinabi ko sa kanya, parang panaginip. Hindi ko akalain na magiging ganito ako kasaya. Ako rin. Ang makilala ka ang pinakamalaking suwerte sa buhay ko. Muli akong napaiyak sa kanyang mga salita. Luha ng kaligayahan. Ang buhay pagkatapos ng kasal sa Pilipinas ay bago. Sa una, mahirap ang wika, banyaga ang kultura, ngunit unti-unti akong naka-adjust, lalo na sa tulong ni Migs. Nag-aral akong mabuti ng Tagalog. Mula sa magandang umaga lang, ngayon ay kaya ko nang makipag-usap sa araw-araw. Tinuruan ako ng ina ni Migs na magluto ng mga pagkaing Pilipino. Leila, iha, ganito magluto ng adobo. Hindi mahirap, dahan-dahan lang. Ang mainit na pagtuturo ng aking biyenan ay nakaantig sa akin. Itinuring niya akong parang tunay na anak. Ilang buwan pa, isang magandang pagkakataon ang dumating. Tinanggap ako bilang isang research fellow sa International Law sa University of the Philippines. Malaking tulong ang aking karanasan sa Harvard. With your background, Miss Leila, you will be a great asset to our institute. Could you handle research on the legal exchanges between the Middle East and the Philippines? Ang alok ng propesor ay nagpasaya sa akin. Nang magsimula ako sa trabaho, naramdaman kong makabuluhan ang aking buhay. Naramdaman kong ang aking kaalaman at karanasan ay nakakatulong sa lipunang Pilipino. Lalo na, masaya akong tumulong sa paglutas ng mga legal na problema para sa mga pamilyang may magkakaibang kultura. Gumanap din ako ng isang espesyal na papel sa ospital, isang cultural interpreter para sa mga pasyente mula sa gitnang silangan. Tinutulungan ko silang hindi maranasan ang mga hirap na dinanas ko. Thank you so much. Because of you, I feel much more at ease. Nang pasalamatan ako ng isang pasyenteng Saudi, nakaramdam ako ng pagmamalaki. 2 taon na kaming kasal ngayon. Mahal na mahal pa rin namin ni Migs ang isa't isa at masayang masaya ako sa buhay sa Pilipinas. Siyempre, minsan namimiss ko ang aking bansa. Ngunit ngayon, pakiramdam ko, ang Pilipinas, ang aking pangalawang tahanan, natagpuan ko ang tunay kong sarili dito. Nagsusuot pa rin ako ng hijab, ngunit ngayon, ito ay isang pagpili, hindi isang obligasyon. Ito ay parehong simbolo ng aking pananampalataya at bahagi ng aking pagkatao. Kamakailan, sumali ako sa mga aktibidad ng isang NGO para sa mga babaeng may magkakaibang kultura. Tinutulungan ko ang mga babaeng mula sa ibang kultura na makaangkop sa buhay sa Pilipinas. Mga kaibigan, ang pagkakaiba sa kultura ay hindi hadlang, kundi isang tulay. Ang mahalaga ay ang pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Iyan ang lagi kong sinasabi sa aking mga talumpati. Kinikilala na rin ni Ama ang aking pinili. Minsan, bumibisita siya sa Pilipinas at nakikipag-golf kay Migs. Napakaganda ng kanilang relasyon. Leila, your choice was right. You look truly happy. Lubos kong pinasasalamatan ang mga salitang iyon ni Ama. Ngayon, pagbabalik tanaw, ang desisyong sumakay sa eroplanong iyon papuntang Pilipinas ay ang pinakamatalinong desisyon sa aking buhay. Kung hindi ako nagkalakas ng loob noon, wala ako sa kalagayan ko ngayon. Malapit na naming salubungin ni Migs ang aming munting anghel. Gusto kong ituro sa aking anak ang pinakamagagandang bagay mula sa dalawang kultura. Gusto kong manahin niya ang init ng pakikipagkapwa-tao ng mga Pilipino at ang malalim na tradisyon ng gitnang silangan. Ang anak natin ay magiging napaka-espesyal. Palakihin natin siyang isang global citizen na nauunawaan ang parehong kultura. Ang mga salita ni Migs ay nagbibigay sa akin ng pananabik. Ngayon, tunay na masaya ako. Nabubuhay ako ng buhay na gusto ko. Kasama ang taong mahal ko, ginagawa ang mga bagay na makabuluhan para sa akin. At higit sa lahat,
Nabubuhay ako ng may tiwala sa sarili. Bilang ako, mga kaibigan, hindi ba't mahirap hulaan ang buhay? Nang dumating ako sa Pilipinas, akala ko'y isang maikling biyahe lang. Ngunit sa huli, nagbago ang buong buhay ko. Napagtanto kong minsan, ang pagiging matapang na gumawa ng isang bagong pagpili ay napakahalaga at natutunan ko rin na ang tunay na pag-ibig ay ang pagkilala at paggalang sa pagkakaiba ng isa't isa. Hindi ininda ni Migs na ako ay Muslim at sinikap ko ring unawain ang kanyang kultura. Kapag tinanggap natin ang tunay na pagkatao ng bawat isa, doon nagsisimula ang tunay na pag-ibig. Sa paninirahan sa Pilipinas, ang pinakanagulat sa akin ay ang kabutihang loob ng mga tao dito. Noong una, nag-alala ako kung paano nila tatanggapin ang isang dayuhang babae na nakahijab, ngunit karamihan ay natural akong tinanggap. Ang waiter sa kapihan, ang lola na nakasabay ko sa bus, o ang may-ari ng sari-sari store sa aming lugar, lahat sila ay mabait sa akin. Saan ka galing, iha? Sanay ka na ba sa Pilipinas? Maraming nag-alala at nagtanong sa akin. Siyempre, hindi lahat ay madali. May mga pagkakataong nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil sa wika o nalito dahil sa pagkakaiba ng kultura. Lalo na noong una, nagtaka ako kung bakit laging tinatanong ng mga Pilipino ang aking edad. Excuse me, ilang taon na po kayo? Tuwing may nagtatanong yan, nag-iisip ako kung bakit nila kailangan malaman. Kalaunan, nalaman kong tinatanong pala nila para malaman ang tamang tawag. Ate, kuya, tita. Noong una, kakaiba, pero ngayon, nakikita ko ang init sa kulturang ito. Ang trato sa isa't isa ay parang pamilya. Ang aking biyenan ngayon ay parang tunay kong ina. Leila, anak, anong gusto mong kainin ngayon? Lulutuin ni mama. Tuwing naririnig ko iyan, umiinit ang puso ko. Tuwing Pasko, ang buong pamilya ay nagtitipon para sa Noche Buena. Noong una, hindi ako marunong, ngunit matiyaga akong tinuruan ng aking biyenan. Ganito, anak, ilagay mo ang hamon dito, tapos ang queso de bola. Ang mga pagkaing inihanda namin ay masarap, at sinasabi nilang ang mga inihanda ni Leila ang pinakamasarap. Doon, naramdaman kong bahagi na ako ng pamilya. Kamakailan, natuto rin akong magtimpla ng mga tradisyonal na tsaa ng Pilipinas, salabat, tsaang gubat. Ang kultura ng tsaa sa gitnang silangan ay mayaman din, kaya madali akong nakaangkop. Sa mga aktibidad sa NGO, ang pinakamakabuluhang sandali para sa akin ay ang makita ang ibang mga dayuhang babae na unti-unting umaangkop. Nang turuan ko ng Tagalog ang isang babaeng mula sa Indonesia, o itinuro ang daan papuntang ospital sa isang galing Thailand, nakaramdam ako ng pagmamalaki. Ate, dahil sa'yo, nagkalakas ako ng loob. Naniniwala akong kaya ko ring mabuhay ng maayos dito. Tuwing naririnig ko iyan, nararamdaman kong ang dahilan ng pagpunta ko sa Pilipinas ay hindi lang para sa sarili kong kaligayahan. Ipinagmamalaki rin ni Migs ang aking mga ginagawa. Ang trabaho mo ay napakakabuluhan. Susubukan ko ring tulungan ang mas maraming dayuhang pasyente sa ospital. Sa katunayan, ang ospital ni Migs ay mayroon ng espesyal na programa para sa mga pasyenteng may iba't ibang kultura. Naghahanda sila ng mga gabay sa iba't ibang wika at nagsasagawa ng mga pagsasanay para sa mga staff para maunawaan ang pagkakaiba sa kultura. Nang makita ko ang lahat ng pagbabagong ito, naramdaman kong napakamahiwaga. Ang pinakahihintay ko ngayon ay ang aming anak. Hindi pa namin alam kung lalaki o babae, ngunit palalakihin namin siya ng may buong pagmamahal. Ang anak natin ay magiging trilingual, Arabic, Filipino at English, di ba? Tuwing ngumingiti si Migs at sinasabi iyon, sumasaya ang puso ko. Nasa ika-7 buwan na ako ng pagbubuntis. At ang mga paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa pagbubuntis ay kawili-wili rin. Pagpapatugtog ng classical music, pagtingin sa magagandang bagay. May mga katulad na kaugalian sa gitnang silangan, ngunit may mga kakaibang paraan ang Pilipinas. Inaabangan na rin ni Ama ang kanyang apo. Leila, kapag lumabas na ang bata, dalhin mo siya palagi sa Alcatara. Tuturuan siya ng lolo niya ng Arabic at ikukuwento ang ating kultura. Lubos kong pinasasalamatan ang mga salitang iyon. Ngayon, pagbabalik tanaw. Ang paglipad papuntang Pilipinas noon, ang pinakamatalinong desisyon
sa aking buhay. Kung hindi ako nagkalakas ng loob, wala ako rito ngayon. Minsan, naniniwala akong may tadhana. Ang pagkakaroon ko ng sakit sa puso, ang pagpapa-ospital sa Pilipinas, ang pagkakilala kay Migs lahat ay tila itinakda. Minsan, bumabalik pa rin ako sa rooftop bar na iyon sa BGC, kung saan unang umamin kami ni Migs. Pinagmamasdan ko ang Maynila sa gabi at nag-iisip, nagbago na ako ng husto. Ang Leila noon at ang Leila ngayon ay magkaibang tao. Ngunit may mga bagay na hindi nagbabago. Ang pagmamahal ko kay Migs at ang pagnanais na bumuo ng isang mas mabuting mundo. Ang damdaming iyon, naniniwala akong hindi magbabago. Iyan ang aking kwento. Ang kwento ng isang prinsesa mula sa Alcatara na natagpuan ang kalayaan at tunay na pag-ibig sa Pilipinas. Mukhang hindi ka pani-paniwala, ngunit lahat ay totoo. Kung kayo man ay may mga pinagdadaanan, subukang maging matapang. Isang bagong pagpili ang maaaring magbago ng inyong buhay. Tulad ko. Salamat sa pakikinig.